Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Noong likhain po ng ating Panginoong Diyos ang lalaki at babae, ang nais niya ay pagbuklurin silang dalawa. Gusto ng Diyos na tularan ng mag-asawa ang pagmamahal na ipinakikita niya sa buong sanlibutan. Kaya nga tinatanong lagi ang mga mag-asawa, araw-araw ng Panginoon, buong puso niyo bang isinuko ang inyong sarili sa buhay na pinili ninyo? Pangalawang tanong, handa ba kayong paglingkuran sa anumang paraan ang inyong mga asawa at pamilya? At pangatlong tanong, kakayanin niyo bang itaguyod ang inyong mga anak sa kanilang edukasyon, higit sa lahat, sa Kristiyanong pamumuhay na naayon sa turo ni Jesus at sa turo ng simbahan? Mananatili ba kayong tapat hanggang sa dulo ng walang hanggan? Alam niyo po, may mag-asawa, naglilinis silang sabay ng mister niya, ay yung babae may nakita sa bahay. Han! Ano itong nasa kwarto mo? 3 itlog at saka 10,000 piso. Bakit meron kang itlog nakakahon pa na special box? Alam mo, Han, sa tuwing nagkakamali ako, nilalagyan ko ng itlog yung kahon. Aba, natuwa itong si Mrs. Kasi sa loob ng 25 years, 3 lang ang pagkakamali ng kanyang asawa. Yes, napakatapat ng asawa ko. Pero maya-maya, nagtaka siya. Bakit may 10,000? Tinanong niya yung asawa niya, Han, para saan tong 10,000? Yung mga itlog, binenta ko na, Han. Yun yung mga pagkakamali ko sa buong pagsasama natin. Naghiwalay sila. Kaya niyo po ba yun? Tiisin ang mga pagkakamali ng ating mga kamag-anak, kapamilya, higit sa lahat ng asawa na sinumpaan mong makakasama mo habang buhay. Sa isa pong institute sa United States, in-interview po ang 4,000 divorce couples. At ito po ang naging resulta. Naghiwalay sila dahil sa isang dahilan, pagtataksil. Pero sa pagtataksil, may mga sumusunod na bagay na kinakailangan nating isaalang-alang. Number 1, yung basic needs ng pamilya. Unang pinag-aawayan yan eh. Pambayad sa kuryente, tubig, ano ang isasaing, pampaaral ng mga anak. Pangalawa, hindi magkasundo, hindi tanggap yung ugali ng bawat isa. Si lalaki, barumbado, si babae, bungangera. Talagang maghihiwalay sila. Pangatlo, emotional and physical abuse. Hindi natin alam na yung pinakasalan ninyo ay noon pa lang nakikilala. Doon pa lang ninyo nakakasama. Siyempre, pagka nanliligaw yan, papayungan ka pa niyan. Kitang-kita ko nga sa kalsada kung paano pinapayungan ng mga boyfriend yung girlfriend eh.
Pero hindi rin maalis sa isipan ko, pag senior citizen na, yung babae na lang yung mag-isang nakapayong, tapos yung lalaki nakasombrero na lang. Ito ang sinasabi ng ating simbahan. Kung paano dapat tayo nag-aalala, paano paghiwalayin ang isang tao, ang isang mag-asawa sa kapwa niya, kung ano-anong paraan ang ating iniisip, bakit hindi natin pagtuunan kung paano palalaguin yung mga mabubuting bagay, katulad na lamang ng pananampalataya. Dahil sa pananampalataya at sa pag-ibig sa Diyos, dito nagbubuklod ang bawat pamilya. Sana makasentro tayo at ang buhay pamilya sa kung ano ang tinakda ng ating Panginoon. Dumulog sana ang bawat pamilya sa awa at kapangyarihan ng Diyos. Sama-sama, humihiling na patibayin ang relasyon ng bawat isa. Because still, the family that prays together stays together.